Ito po ay a call to repentance. Ang panawagan ng pagsisisi. Maraming account sa Bible na babasa po natin na kapag ang isang bansa, especially Israel, ay nasa kalagayan na talagang hindi nila alam at maunawaan ang mga pangyayari, ang Diyos ay nagbibigay ng mensahe sa kanyang mga propeta. And these godly leaders in the Bible, including prophets like Joel, Jeremiah sa Old Testament, at sa New Testament naman ay si John, si Peter, si Paul. Meron silang iisang mensahe, at yon ay ang mensahe ng pagsisisi. Calling on repentance refers to spiritual message. This is a spiritual message. And this is very important. Especially sa ating bansa ngayon. Sa nangyayari sa ating bansa, sa ating mga pinuno, there are, di ba, natural disasters na nangyayari, earthquakes, mga kaganapan na hindi natin maintindihan, na sometimes tinitingnan natin na ang may pagkukulang ay ang mga leaders natin. Yes, naroroon na, pero hindi natin agad nakikita. Not unless ipaunawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi kaya ito'y galaw o kilos ng Panginoon? Hindi kaya ito ay paraan ng Diyos upang makita ng bansang Pilipinas ang kanyang tunay na kalagayan? Especially the church, yung mga taong tinawag ng ating Panginoon. So dapat makita natin na ito ay isang sitwasyon na ang Diyos mismo ang kumikilos at nagpahintulot. Sa Bible ay makikita natin na isa sa paraan upang ipakita ng Diyos ang kanyang pagkilos sa pamamagitan din ng pagbibigay ng masasamang mga pinuno. This message is very urgent. Kailangan po ito ng Pilipinas ngayon. Samahan niyo ako sa panalangin. Ama, kami po ay sumusuko, nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng inyong mahabaging biyaya. Hinihiling po namin, Panginoon, na samahan mo kami sa gawaing ito. Papagtagumpayin mo kaming lahat. Ikaw lang ang maparangalan. Ikaw lang ang makita. At ang mensaheng nais mong ibaba sa bawat isa sa amin ay tunay naming maunawaan. Ihanda mong aming mga kaluluwa at espiritu. Tulungan mo kaming ma-receive ang inyong salita ng buo. Alisin mong anumang hadlang. Alisin mo lahat ng mga bagay na pwedeng mag-block upang ang message ay tumuloy sa aming puso at sa aming mga isipan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Church, wake up. Ang simbahan ay dapat gumising sa panahong ito. Many churches are sleeping. Sa panahong ito na napakaraming nangyayaring hindi maintindihan. Kasi ang tanong lagi,
Why God allow it? So bilang mga spiritual men and women of God, dapat makita natin na ang kaganapan ay mayroong mensaheng ibinibigay mula sa Panginoon. Ang church po natin ay lagi nating naririnig, the Philippines is the only Christian nation in Asia. Kiniklaim natin yan na tayo ang nag-iisang Kristiyano na bansa sa Asia. Pero alam nyo kung ano yung kasalanang number 1 ng bansang Pilipinas? The sin of idolatry. Ang number 1 kasalanan ng ating bansa, ang Pilipinas, ay matindi na sumasamba sa Diyos-Diyosan, which is galit ang Panginoon. Kung tayo ay totoong Christian nation, hindi ba dapat ang bansang ito ay kumikilala sa iisa, tunay, manlilikha at makapangyarihang Diyos? At yon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. But sadly, ang ating bansa ay napakaraming Diyos-Diyosan. Na sa halip na dapat nangingibabaw ang pagsunod at pagkilala sa kanyang banal na salita, maraming mga Filipino ang pinahahalagahan at inuuna ang tradisyon at paniniwala. Napakaingay, napaka-bold, pinaparada sa lansangan, pinaghahandaan. Kaya ang church ay ginigising ng Panginoon. Everybody say, church, wake up. Kailangang gumising ang church. Kasi masyadong dominante ang maling paniniwala sa ating bansa. Bukod pa dyan, sa loob ng mga tinawag ng Diyos, there are stripes and division na nangyayari. Na sa halip na magtulungan at magkaisa ang mga mananampalataya, sila-sila ang nagsisiraan, sila-sila ang di ba? Kaya yung pangyayari ngayon sa bansang Pilipinas ay hindi po isang pangyayaring basta lamang naganap. Dahil may Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. At ang nagaganap sa ating bansa ay pinahintulutan ng Panginoon dahil mayroon siyang gustong gawin sa Pilipinas. Kaya kung ang simbahan ay mananatiling tulog at hindi gigising upang magbantay sa pananalangin, yung masama ay patuloy na mamamayagpag. Sabi mo sa tabi mo, huwag nawang pahintulutan ni Lord. Sino pong naniniwala na ang church ay may pagkukulang sa pangyayari sa ngayon sa bansang Pilipinas? I'm not single out, of course, our church. I'm speaking the whole church, the whole body of Christ sa buong Pilipinas. Lahat ng Kristiyano na simbahan sa buong Pilipinas, tayo ang tinatawag ng Diyos. Ang Diyos ay nananawagan para sa kanyang church
we are responsible with what is happening in our country. Kita natin, di ba? Yung flooding, yung mga bad and corrupt leaders. Kumbaga parang makikita mo parang nasasagad, nauubos ang pondo, tapos sinasabayan pa ng mga disaster. God is humbling the Philippines. And He is calling out churches, believers, followers of Christ, to unite in prayer. Marami sa mga mananampalataya ang hindi na nananalangin. Marami sa mga mananampalataya ang natutulog spiritually. They come to church regularly, but they do not pray. Kaya ang Diyos ay nananawagan ng pagsisisi sa kabuuan, sa buong bansa. I pray, magkaisa ang lahat ng simbahan sa buong Pilipinas upang lumuhod at manalangin para sa ating mga pinuno, sa ating bansa, sa ating simbahan. 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name, God is speaking, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Pagagalingin ko ang kanilang bansa. Amen? The condition is if hinihintay ang kanyang anak, ang kanyang mga anak. If my people who are called by my name, yung mga taong tinawag sa aking pangalan, will humble themselves. Amen? And pray and seek my face and turn from their wicked ways. Tatlong bagay ang akin pong punto na ibibigay sa inyo ngayong umaga. Personal repentance. The second is repentance as a church and repentance as a nation. First, personal repentance. Aminin nating lahat. Kailangan dumating tayo sa ganoong damdamin na hindi ka nagtuturo. Talagang ikaw mismo, tinitake mo yung responsibility doon sa pagkukulang bilang isang individual, bilang isang Kristiyano, bilang isang Pilipino. We must recognize our own limitations and dependence on God. Hanggang hindi natin kinikilala ang ating limitasyon at kinikilala na tayo ay dapat matutong umasa lamang sa Panginoon, wala pong mangyayari. Kaya ang unang panawagan ng Panginoon, di ba? If my people who are called by my name will humble themselves. Everybody say humble themselves. Amen? Ano sinasabi ng James chapter 4 verse 10? Humble yourselves before the Lord. Amen? Tingnan nyo to Panawagan ng Panginoon, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Kaya kung ano man yung nararanasan mo, kapatid, personally, ano man yung mga struggles mo, huwag muna tayong tumingin sa labas o magturo
tumingin muna tayo sa ating mga sarili. Tayo, yung pagkukulang natin, yung pag-amin natin, yung pagkilala natin sa ating mga pagkukulang. Hindi ito yung panahon para makipag-argue sa Panginoon. Hindi ito yung panahon para mga tuwiran sa Panginoon. Ito yung panahon para umamin at magsisi. Amen? Everybody say personal repentance. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. Everybody say pray. This is consistent communication with God. Sinabi ko sa inyo yung isang katotohanan na nagaganap ngayon sa church, bukod sa the church is sleeping. Marami sa mga mananampalataya ay hindi na nagpe-pray. Ang panalangin ng bawat mananampalataya ay powerful. Nakakarating sa trono ng Panginoon. At ito ang nagsisilbing hudyat kung ano ang gagawin ng langit. Hindi lahat pinapakinggan ng Diyos. Kaya paano na kung ang mga pinakikinggan ng Diyos ay hindi na nagpe-pray? Amen ba? So the message today is for all believers and followers of Christ. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya bakit pinahintulutan ng Panginoong mangyari ang mga nagaganap ngayon sa Pilipinas? Ang corruption, injustice, earthquakes, at kung ano-ano pa. Sabi ko nga sa inyo, yung kasalanan, number 1 is idolatry. Ang Pilipinas, na supposed to be ay Christian nation, sumasamba sa Panginoong Jesus, ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan. Bukod sa mga ribulto, napakarami pang Diyos-Diyosan sa puso ang napakaraming Pilipino. Kaya galit si Lord. Amen? Ano sabi ni Lord? If my people who are called by my name will humble themselves, pray and seek my face. Everybody say, seek my face. Ano sabi ni Lord? In Matthew chapter 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness. Seek first. Unahin muna. Alin ang kalooban ng Panginoon, ang katuwiran ng Panginoon. And all these things shall be given to you as well. Yung paggaling, yung pag-restore ay magaganap lamang kung matututunan natin itong mga tinuturo sa atin ngayon. Humble yourselves, pray, and seek the face of the Lord. Prioritizing God in your life and seeking His will above all else. Dapat dumating tayo sa punto, mga kapatid, o mga Pilipino, na dapat matuto tayong unahin. Hindi lang kilalanin, kundi unahin talaga ang Diyos sa buhay natin. Ang mga eskwelahan dapat unahin ang Panginoon. Hindi dapat mawala ang Word of God sa school. Yung prayer sa ating mga government agencies, government officials, sa kanilang flag ceremony, dapat
Unahin ang Panginoon. Kasi yung justice kay Lord talaga, lamang masusumpungan. Last sa personal repentance, anong sinasabi? If my people will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways. Everybody say, turn from their wicked ways. This is making a conscious decision to turn away from sinful behaviors and thoughts. Pag sinabi pong repentance o pagsisisi, repentance is not just feeling sorry. Hindi ito yung nalulungkot ka lang. 'Di ba? It is not just feeling sorry for sin, but a change of mind, change of heart, and change of behavior. Yun yung proof of genuine repentance. May pagbabagong nangyayari sa isip, may pagbabagong nangyayari sa puso, at may pagbabagong nangyayari sa kanyang kilos. Ang repentance ay hindi pag-iyak ng malakas o pagpapakita na ikay malungkot na malungkot. Pwede kang umiiyak pero hindi ka nagbabago. Ang totoong pagsisisi ay pagbabago. Pwedeng hindi ka umiyak pero nagkaroon ka ng big decision sa loob ng puso mo. At sinabi mo, mula ngayon, ang buhay ko'y ipaglilingkod ko sa Diyos. Mula ngayon, hindi ko na ito gagawin. Isang malaking desisyon na ang Diyos na may nakaabang para alalayan ka at tulungan kang magawa ang iyong desisyon. Amen ba? At ang isang Kristiyano ay dapat dumating sa ganoong kalagayan. Kung ikaw yung Kristiyano na naging pabaya ka sa iyong spiritual life, di ka na nagpe-pray, di ka na nagbabasa ng Bible, so yung pag-attend mo ay hindi na talaga galing sa iyong puso, kundi parang basta na lamang. Kaya ang Diyos ay nananawagan ng pagsisisi. Amen? Sino pong kinakausap ni Lord ngayon? Tayong lahat. Amen ba? Proverbs 28:13. Whoever conceals their sins does not prosper. Hindi uunlad ang sinumang taong nagtatago ng kasalanan. Hindi gagaling ang taong hindi umaamin sa kanyang karamdaman. But the one who confesses and renounces them finds mercy. Actually, wala naman tayong maitatago kay Lord. Amen ba? Kaya kung iniisip mo, hindi naman to alam ni Lord. Nagkakamali ka. Alam ng Diyos ang lahat. Lampasan ang tingin ni Lord. Hanggang sa kaluluwa mo, kitang-kita ng Diyos ang totoong itsura. Amen ba? Kaya sa halip na magtago, sumuko ka na. Sabi mo sa tabi mo, sumuko ka na. Amen? Anong tingin mo sa isang tao na tago ng tago, pero yung babaril sa kanya nasa likod lang niya? Di ba? Feel niya yung pagtatago. Hindi niya alam, nasa likod nakatutok na. Amen ba? Ganyan sa Panginoon ang kalagayan natin, mga kapatid. Yung akala mo, okay ka lang, akala mo, di ba? Puro na lang ang bait ni Lord, ang bait ni Lord. Hindi mo alam, yung judgment dadating na. Amen ba? Kaya bago pa yon, anong panawagan ni Lord ngayong umaga sa ating lahat? Repent. Amen. Magsisi tayong lahat, mga Kristiyano, mga mananampalataya. Ang nangyayari sa iyo, sa paligid mo, marahil ay dahil
pwedeng judgment ni Lord yan sa iyong mga ginagawa. Kaya sabi mo sa tabi mo, tumigil ka na. Amen? So that's number 1, personal repentance. What to do? Take time for self-reflection. I-identify mo yung areas ng buhay mo kung saan ikaw ay bumagsak, bumabagsak, o nagkukulang. Then confess all of this to God and actively work to change your behavior and thought patterns. Saan magsisimula? Humility. Amen? Tapikin mo yung katabi mo. Relax ka lang. Amen? Sabi ko nga, yung message ngayong umaga ay hindi madalas pinipreach sa church. Lalo na ngayon, sa maraming simbahan. Kasi hindi siya popular. Gusto prosperity, blessings, di ba? Pero ito yung nagaganap sa paligid natin ngayon. Ito yung nangyayari sa bansa natin ngayon. Tapos parang ang dating wala. Tayong mga anak ng Diyos ang may pinakamalaking pananagutan kung bakit nangyayari sa bansa natin ang nangyayari ngayon. Amen? Kasi tayo yung mata ni Lord sa bansa. Tayo yung mata ni Lord. Kaya inaasahan ni Lord, tayo ang magbabantay. Amen ba? Number 2, repentance as a church. Again, sabi ni Lord, doon sa ating text verse, ano yun? If my people who are called, bago kayo umuwi, kabisado nyo na yan. Amen? Sabay-sabay, if my people who are called by my name will humble themselves. Diba? So ito yung panawagan sa church, pagsisisi ng kanyang mga pinili. Acknowledging the church shortcomings and failures in fulfilling its mission. Sa halip na ang focus is Great Commission, ang nangyayari ay kinukonsumisyon ang mga kapwa Kristiyano. Everybody say, Great Commission. Amen. It must be our focus. Philippians 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Everybody say, value others. Amen. Pahalagahan mo ng higit ang iyong kapwa. Ito po yung natural. Puro na lang ako. Paano ako? Bakit ako? Amen? Pero ano yung tinuturo sa atin ni Lord? Paano siya? Paano naman sila? Anong gagawin mo sa kanila? Amen ba? Kaya sabi, wag daw natin gawin. Wag daw tayong kumilos out of our selfish ambition. Rather, in humility. Everybody say humility. Kaya ang sabi sa atin if my people will humble themselves, who are called by my name, will humble themselves and pray. So ano yung panawagan ngayon sa church? Ang panawagan is corporate prayer and intercession for the church leadership members. Kaya sa lahat, sa inyo mga kapatid, especially the pastors, assistant pastors, and the leaders of our church, ngayong month of October,
Mag-shift tayo ng ating team ng focus natin. Ang focus natin ngayon ay prayer, repentance. Amen ba? Pati sa ating Zoom, yun yung focus natin ngayon. More on corporate prayer. Kasi ang Diyos ay naghihintay sa church. Ginigising ang church. Huwag kayong tumulog. Huwag niyong hayaan yung nangyayari sa bansa niyo. Gumising kayo. Amen ba? Acts 4 verse 24, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Ngayong naririnig natin itong mensahe ng Panginoon, pag uwi natin sa bahay, start praying. Singit ko na. Magbababaho ako starting tomorrow ng 7 days prayer and fasting. This is urgent. Kasi many prophets ang nagbibigay ng babala tungkol sa pwede pang mangyari sa ating bansa. Ang tanging paraan para mahadlangan yan ay pananalangin. Kung hindi kikilos ang church, walang pipigil dito. Amen ba? So hindi yan sinasabi para takutin tayong lahat. Bakit puro na lang ang bukang bibig ngayon is the big one, the big one, the big one? Kung baguhin natin yung confession, imbis na intayin mo yung the big one, di ba? Mag-focus ka doon sa great one. Si Jesus Christ ang bukang bibig mo. He is in control. Hindi ito pa hintulutan ng Panginoon. Pero ayun, ano yung ginagawa ng kaaway? Di ba? Yung Facebook, yung social media flooded ng negative declaration, which is paparating na disaster na hindi maganda. Ano ginagawa ng church? Nanunood lamang. Hindi. Ang church ay dapat tumakbo sa kanilang mga silid, sa kanilang mga simbahan, magsama-sama at sila'y lumuhod at manalangin at umiyak sa Panginoon at hingin ang tulong ng Diyos. Yun ang ating magagawa. Hindi kaya ng gobyerno nating pigilan ang bagay na pwedeng maganap, lalo na't kilos ng Panginoon. Pero ang church, kaya. Bakit? Pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga taong matuwid. Amen ba? Everybody say pray. So, taas nga po ang kamay nang nararamdaman ang burden na nangyayari sa ating paligid ngayon. Mga Filipino tayo. Amen? Taas ang kamay ng magpe-pray. Taas ang kamay ng magjo-join sa fasting. 7 days fasting. Papaano po ang fasting na gagawin natin? Ito po ay intermittent. So, pipili kayo from 6 a.m. to 2 p.m. or from 2 p.m. to 10 p.m. 6 to 2, 2 to 10. Magsisimula kailan? Bukas. Ano ang prayer focus natin? Repentance. Tuloy-tuloy na paghingi ng tawad sa Panginoon sa mga nangyayari. Yung church, the body of Christ, and the nation, Philippines. Tatlo yung focus natin. Amen? Ulit, repentance. Church, yung body of Christ. Anong prayer sa body of Christ? Unity.
Kasi within the body of Christ, ang kaaway ay ang ginagawa ng kaaway, pinagwawatak-watak. Pinag-aaway, nilalagyan ng kung ano-ano. Lahat yan ay kilos ng kaaway. Amen ba? At ang pangatlo, ang bansang Pilipinas. So mula bukas hanggang linggo, yung fasting na gagawin po natin. So ano nga yung text verse natin? If my people who are called by my name will, humble themselves, pray, and seek. Everybody say, seek my face. So, anong ibig sabihin ni Lord dito? This is sa church. This is prioritizing God's agenda for the church and seeking His guidance in all decisions. Dapat yung agenda lang ni Lord ang mangibabaw. Walang personal agenda ng sino mang religious leaders. Tanging agenda lang ng Diyos. At ano agenda ni Lord? Love and salvation ng lahat ng tao. Yan yung agenda ni Lord. Hindi niya agenda yung ibang mga bagay. At kung yun yung agenda ng Panginoon, yun dapat ang agenda at focus ng church. So ang focus natin ay doon lang. Without love, imposibleng maipag-pray mo ang bansa mo at ang kapwa mo. Amen ba? Kaya huwag mong sabihin na ipinagpe-pray ko naman yan, galit ka eh. Saan ka humuhugot ng panalangin mo? Sa sama ng loob. Amen ba? Kaya kung mananalangin ka para sa isang tao, make sure may pag-ibig ka. Or else, hindi mo magagawa yung agenda ng Panginoon. Marami po ganun. Kaya ito nakapangyari. Kaya pumapasok ang kalaban eh. The church that is supposed to be what? Siya yung bantay. Ano nangyari? Natutulog. Sabi ni Lord, seek my face. Amen? Colossians 3:17, whatever you do, whether in word or deed, nagsasalita man o sa gawa, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ano mang ginagawa ninyo, gawin ninyo ito, sa salita man o sa gawa, dapat para sa Panginoon. Amen ba? Ano pa sinasabi ni Lord sa church? If my people who are called by my name, will humble themselves, pray, and seek my face. Everybody say, seek my face. And turn from their wicked ways. Ano yung ina-address ngayon sa atin as a church? Any sinful practices or attitude within the church. Ano itong mga sinful attitude na ito or practices na nagagawa sa loob ng simbahan? Okay? Ano itong tinutukoy na ito? Nakasalanang nangyayari sa loob ng church. Division, gossip, chismisan sa loob ng simbahan, and lack of love and forgiveness. Amen? Hindi aware ang church na dapat ang focus niya ay ito, agenda ni Lord. Ang focus niya ay ang kanyang personal na interes, wasakin ang kapwa mananampalataya, sirain ang pastor, sirain ang manggagawa, sirain ang simbahan. Hindi niya alam na ang agenda ni Satanas ang naipupush niya sa halip na agenda ng Diyos. Kaya kung may hinaing ka, meron kang di maintindihan sa kapwa mo,
Ipanalangin mo sa Panginoon. Huwag mong ipagkalat, huwag mong sirain. Saan ka nakakita? Pamilya mo. Ikaw ang tatay. Ikaw ang nanay. Ikaw ang panganay na kapatid. Pupunta ka sa kapitbahay, ikikwento mo ang kabulukan ng iyong pamilya. Kanino ka naglilingkod? Kaninong agenda ang pinupush mo? Nakakahiya, nanonood ang mundo. Nakikinig ang mga unbelievers. Kaya ang bilin ng Panginoon, kung kayo ang magkakagatan, mauubos kayo. Anong bilin ng Panginoon na idinagdag niya bukod sa two greatest commandments and 10 commandments? Another one ang binigay ng Panginoon. Yan po'y specific para sa mga Kristiyanong nasa loob. Magmahalan kayo at malalaman ng mundo na kayo'y tagasunod ko. Pero ano nangyayari? Kaya kailangan ng church ng prayer. Kasi ang nangyayari ngayon siraan. Pagalingan. Amen? Totoo, hindi. Amen? Kaya hindi tayo magtataka bakit nagaganap ang pangyayaring ito sa bansa. Bakit? Ang mga Kristiyanong bantay sa Pilipinas, ang ginagawa? So hindi natin in-spare yung sarili natin. Umaamin tayo. Lahat tayo nagkulang. Lahat ng Kristiyano may pagkukulang. Kaya ang panawagan ng Diyos, manalangin kayo at magpakumbaba. Yan lang ang tanging paraan. Sa Diyos lamang pa rin tayo babalik at magsusumbong at kukuha ng lakas. Amen? 1 Corinthians 5, verse 11. But now, I am writing to you. Ito sulat ni Apostol Pablo. Sulat ng isang leader ng simbahan sa kanyang mga kapatid. Anong sulat niya? I am writing to you that you must not associate. Everybody say associate. Makinig tayo mabuti You must not associate with anyone who claims to be a brother or a sister. Anyone who claims to be a brother or a sister, nagsasabi na siya'y kapatid sa Panginoon, but is sexually immoral, greedy, an idolater, or slanderer, mapanira. Amen? Tingnan nyo a drunkard or swindler, scammer, do not even eat. Pag niyaya ka sa McDo, huwag kang sasama. Pag niyaya kang mag-lunch, huwag mong samahan. Kahit yan ay nakikita mo, do not, kasi hindi yan totoong brother o totoong sister. Do not even eat with such people. Do not be deceived. Tinuturuan tayo ni Lord na maging gentle like a dove, but wise as a serpent. Anong ibig sabihin? Alam mo, discern mo. Kasi bakit? Wala siyang maidudulot na mabuti sa'yo. Ipupulyot lang niya ang mabuting isipan mo at bibigyan kanya ng masamang kaisipan sa church ng Panginoon para mawasak ito. Amen ba? Kaya po ang bawat local church, tayo, tinuturuan ko kayo dito sa atin. Magmahalan tayo. Let's protect each other. Support each other. Kung meron man differences, that's normal. Pag-usapan, sarilinin kung kaya at sa Panginoon sabihin. Kung hindi kaya at alam mong mahina ka doon, sabihin mo sa Kanya ng personal.
Kung mahina at natatakot ka, kumuha ka ng leader, pastor, na siyang makikinig sa inyo para mapag-usapan ang hinain na ito. But do not involve yung mga tagalabas. Kung may problem tayo sa family natin, pagtulungan natin at ayusin natin within our family. Amen ba? Kasi ito ay sa Panginoon. Ang church ay sa Diyos. Ngayon, meron tayong mga may body of Christ, may mga kapatiran tayo outside, meron silang kanilang pamilya. At ganun din ang kanilang gagawin sa loob ng kanilang pamilya. Amen ba? So, bawat leader, gusto niyan puros kaayusan. Kaya lang, si Satanas nga, of course, deceiver yan eh. Kaya pag hindi ka aware, kala mo, ang pinupush mo pa rin ay agenda, di ba, ng Panginoon, pero agenda ni Satanas. Example, soul winning. Ay, puntahan ko nga si ganito. Kung soul winning yan, ang pupuntahan mo is unbeliever. Amen ba? Kasi gusto mo siyang ma-win kay Lord. Pero pag ang pupuntahan mo, believer na, hindi soul winning ang tawag doon. Naintindihan nyo? Believer na siya eh. Ba't mo pa siya i-win sa Panginoon? Amen ba? Sometimes, hindi aware ang maraming Kristiyano, nagagawa nila yung mga bagay na hindi nila dapat ginagawa. Amen ba? Dahil doon, nagkakaroon tuloy ng misunderstanding. Last, repentance as a nation. Ang Diyos ay nananawagan sa buong bansang Pilipinas para magsisi at lumapit sa Panginoon. Okay? If my people who are called by my name will humble themselves, okay? As a country, recognizing the nation's dependence on God alone, kay Jesus Christ, and acknowledging its moral decline. Aminin natin bilang mga Filipino na talagang tayo'y nagkasala at nakagawa ng kasalanan sa harap ng Panginoon. I pray na ang buong leadership ng church, ng government ay lumuhod sa Panginoon at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Psalm 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Total, yun na yung pagkakilala sa atin. Dapat kumilos na tayo bilang mga totoong mananampalataya na sumasamba sa isang tunay at buhay na Diyos. Yun ang Panginoong Hesus. Will humble themselves as a country and pray, interceding for national leaders, policies, and spiritual climate in our country. 1 Timothy 2, verse 1 and 2, tingnan nyo yung tinuturo sa atin. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, sa mga pinuno ng gobyerno, that we may live peaceful. Naka-connect yung peaceful living doon sa pananalangin sa mga pinuno. Amen ba? And quiet lives in all godliness and holiness. So ang church ay hindi dapat huminto sa pananalangin para sa ating mga pinuno sa ating bansa. And seek my face. Amen? Seeking God's will for the nation and aligning national policies with biblical principles. Dapat mangibabaw. Kaya yung nangyayari, ang gulo-gulo, yung Senado, yung Kongga, ang gulo. Amen? Papunta ka na ron, ma-i-interrupt, guguluhin. So, hindi mo na maintindihan kung anong nangyari sa bansa.
So dahil sa nangyaring kaguluhan na yan, ang Diyos na lang ang pwede nating lapitan. Kung may mga options ka pa dati, tama na. Wala na. Tigilan na yung kung ano-anong options. Ang buong bansa ay dapat lumuhod sa Panginoon at ang langit na ang bahalang umayos ng nangyayari. Amen ba? Praise God. Isaiah 9 verse 6 and 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. He will reign on David's throne and over his kingdom, establish and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. At ang tinutukoy dito, nasanggol na isinilang na magbibitbit at magdadala ng kapayapaan sa atin at hustisya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa Old Testament pa lang, na-prophesy na isisilang ang sanggol. At yon ang prinsipe ng kapayapaan, ang Panginoong Jesus. Amen? And last, turn as a nation from their wicked ways. Dito ay ina-address yung societal sins. Pag sinabing societal sins, ito yung mga injustice na nangyayari. Immorality and corruption. Proverbs 14:34. Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Righteousness exalts a nation. Yung katuwiran lamang ang magtataas sa bansa. So what to do as a nation? As a country? We will engage in prayer. Sisimulan natin sa church natin. Ako'y sumasampalataya na hindi lamang tayo, kundi sa mga darating na mga araw, ang banal na Espiritu Santo'y kikilusan ang buong bansa para lumuhod at magbalik loob sa Panginoon. Walang ibang paraan, church. Walang iba. Maaring may naiisip kang paraan o ang mga leaders nating paraan. But isa lang talaga ang paraan, bumalik at sumuko sa Panginoon. Amen? By following these steps, ito mga binanggit ko sa inyo, humble yourselves, pray, seek my face, sabi ni Lord, churches and nations can experience God's forgiveness, healing, restoration, peace, and prosperity. As promised doon sa ating text verse, 2 Chronicles 7:14. Ano yung pangako doon? Ito po yung pangako na binabanggit. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, this is the promise. I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Purihin ka, Panginoon. Tumayo po tayong lahat.